lamang na si VP Sara. Yung impeachment trial ay posibleng hindi na matutuloy. Oo, tama kayo sa narinig nyo. Posibleng hindi na raw matutuloy dahil sa mga nanalong senador ngayon. Diyan mismo sa News 5 Everywhere, pinakita nila yung mga senador kasama ang isang political analyst kung sino yung papabor kay VP Sara at kung sino yung papabor sa kabila at kung sino po yung posibleng undecided. Nako, lamang na lamang kay VP Sara. So ito, panoorin natin kung sino-sino ang mga senador dyan na pwedeng kumampi kay VP Sara at kumampi sa kabila na gustong ma-impeach si VP Sara at sino po yung mga undecided na pwedeng kung ano yung desisyon nila. Oh, eto, panoorin natin. Medyo lumilinaw na kung sino-sino mga posibleng maging bagong senador o yung nagbabalik na senador. Kabilang dyan ang dagdag na Tulfo, dagdag na Cayetano at posibleng dagdag na Villar o kapalit lang nung panabas na Villar. Himayin natin ang mga posibleng dynamic ng susunod na Senado bukod kay Ms. Malu Tigia. Kasama pa rin natin si Ma'am Malu. Makakasama rin natin ngayon ang Director ng Center for Local and Regional Governance at Assistant Professor ng University of the Philippines National College of Public Administration and Governance, NCPAG, Dr. Reginald Ugatan. Good morning, sir. Good morning, and thank you for staying with us. Go ahead, sir. Ito po ang ating matrix. Ito na. Ang tanong kasi kung sino ang pupunta saan. Again, we're talking about possibilities. In politics, nothing is ever set in stone. So, these are possibilities given maybe their political history, their past alliances, their present alliances, and their potentially future alliances. Ito po yung ating tropa ng mga holdover senators. Ito yung mga mukhang pasok so far with 70+% relative to vote in. So ito yung mga malabang napapasok. Ang tanong kasi, ano magiging political alignment sa Senado? Pero this is in the context, let's put in the context of impeachment. Kasi it's the elephant in the room. Impeachment is going to come whether... At pagpasok nila, yun ang una nilang gagawin. Di ba? Pag-resume ng June 2 nga eh. So dito natin ilalagay yung pananaw na malamang will be for conviction because this is under the administration. Dito yung mga against conviction. This is the middle ground. Parang kung hindi tayo sigurado kung saan, maaaring dito ilagay, maaaring magbagong isip, o maaaring namamangka sa dalawang ilog. Ayun, may namamangka pa daw sa dalawang ilog. Hindi nakasama doon yan si Mangga ha. Nasa Pilipilaban na daw siya. Simulan natin sa holdover senators. Okay, ang muna. Siyempre si Senate President Chis Escudero. Nalagay ko sa admin. Oo, siyempre. Alam na this. Yes, tama. Dahil makasara Duterte, tama po ba? Hindi, at saka may shared sila yung sa tatay niya na na-impeach. Okay. Si What about Cayetano? Sa anti-admin. Kay admin. Okay. Sir, ako gumagawa. Tatlo lang kailangan para Walo. dagdag doon sa ating yes. napapasok ng mga pro... Kaya nga, ang lalabas dyan, baka hindi matuloy ang impeachment na yan. Yun. Dalawain ko na kasi to seatmates to eh. Saan natin nilalagay yan? Sa antay yan. Antay pa rin. Okay. Dahil ba natanggal si Senate President Mig Zubiri sa panahon na... Katropa ni Migs ang... Yes, tama. Ito, at saka si Villanueva. Si Villanueva parang mag-swing for me eh. Hindi ko pa siya masyadong, yes. Saan natin siya ilalagay? Muna dito. Dito muna. Para lang meron Go ahead. tayong flexibility. Sa ating Joel, ito? Yes. At least, may flexibility na tayo na pwedeng kumani dito, pwedeng kumani dito. Ito, Controversy Hindi clear. yan. Kasi may sagutan tong dalawang tong VP Sara at Senator si Isa. Lorenz swing. Traditionally, always in the swing. Meaning, ano ibig mo sabihin dyan, Ma'am Malu? Ay, bahala na kayo magka... Ito malinaw to. Malinaw ang Senator Robin Padilla na makasara. Tama ba? Oo, Ito, siyempre. Paano yan? dito. Clear. Sa amin. Oo. Sa admin. Bakit? Kasi nanalo siya under the admin, tapos, ano yan, para na silang pinagsasabong For the PDP. 2028. Oo. At saka, kung may papasok na kapatid, gusto, sa tingin ko sila yung magkapatid na gusto magkahiwalay. Magkahiwalay. Correct. Villiers. Yan, doon, Of syempre. course. Syempre naman. After the Si political Migs, dyan, sa anti-admin. Uy, nakakailan na tayo dito. Oo nga. Oh, bilyar pa, dumagdag. Nakarami na kay VP Sara. So yan, Take it away. Si Bongo, of course. Oo, hindi na yan. Syempre, lagay mo na yan. duda-duda. Oh, may mano ka na. Oo. Oh. Yan. ilagay mo Obvious na muna. sure Oh. kung saan. Diyan pa lang ha. O, ayan na lang. Diyan pa lang, nakawalo na. Hindi pa sinama yung mga alanganin na pwedeng sa kabila, pwedeng sa kabila. Nakawalo na. Eh, alam na kung ano yung maging resulta. Itutuloy pa ba nila? Kung alam naman nila na papabor ito at hindi papabor kay VP Sara, itong mga senador na to na inano nila, binanggit nila dyan, ay malabo.
Kasi alam nyo naman kung ilan yung pumasok dyan. Kaya yung dalawa, inendorso pa ni BP Sara. Si Aimee, tsaka si Villar. Ay, si Villar, matik yan. Kasi anong ginawa sa kanya ng alyansa? Di ba? Tapos bigla silang lumipat na sa PDP Laban. Tapos ngayon nakalusot. Nako, yung Cayetano. Di ba marami? Kaya hindi kayo magtatagumpay. Kaya ngayon ay anong plano? Kung sa tingin nila na hindi kayang ipa-impeach si BP Sara, ito sabi po ng iba, baka totoo yung ipa-aresto siya sa ICC. Maghanap ng ibang paraan para hindi makatakbo kasi alam nyo sa 2028 talaga, pag tumakbong Pangulo si BP Sara, kabahan na sila. Kaya ngayon pa lang, tama lang yun, 3 years na pinaghahandaan po yung presidential election. Kasi pinakamataas po yan na posisyon po. Kaya ilang taon pa lang, pinaghahandaan na talaga yan. Kaya ngayon pa lang, mararamdaman nyo na kung ano yung strategy nila. Ganito, hindi mapa-impeach si BP Sara. Tapos, balita ko, may impeachment para kay Dunyora. Nako, ang balita ko, next week pa daw, ano daw nila sa House of Representatives, sana tanggapin na yung impeachment complaint galing sa Duterte Youth Party List o nanalo yung Duterte Youth Party List. Kaya ipupush talaga nila yan. Ngayon, dito sa impeachment naman, hindi magtagumpay itong mga to, wag naman sana ipapa-aresto nila si BP Sara. Wag naman sana. Kasi sabi mismo ni BP Sara na kasama siya sa listahan diyan sa ICC. O ito na yung last chance nila o last choice siguro nila para hindi matuloy yung pagiging pangulo ni BP Sara kasi hindi makakatakbo si BP Sara sa 2028 kung maaresto po at mapadala sa ICC yan. Kaya ang tanong, papayagan ba ng taong bayan kung mangyari yan? Kasi ang impeachment nila mukhang alanganin na. Ayan, isang political analyst at dyan mismo yan nasa News 5 everywhere ha. At mukhang nakikita po nila yung paghati-hatian. Hindi pa nga sila tapos hati-hati sa mga senador kung anong sa tingin nila ay umabot na sa 8. Meron pang nasa gitna na hindi pa alam kung anong desisyon. O diba? Kung si Amy Marcos nandyan, sana ay hindi magbago po yung mga desisyon niya, yung pamamaraan niya, natapos na ang eleksyon. Kung tuloy-tuloy si Amy Marcos sa paniniwala niya, pwedeng mahatak din niya itong ibang senador na hindi pa makapagdesisyon or sa tingin nila dyan na hindi pa alam kung saan kakampi, ay malabo talaga. Kaya yun ang importante talaga yung halalan ngayon. Oo, maraming question dahil nga bakit merong mga biglang pumasok, biglang umangat, at kahit papano naman hindi natupad yung 12-0. Importante, walang 12-0 sa alyansa. Importante dito, marami-rami din ang nanalo sa PDP Laban. Meron sa PDP Laban, meron sa Pinklawan, at meron din sa alyansa. Yan ang maganda na resulta. Kahit maraming question kung anong nangyari. Kasi madaling araw mukhang nagbago yung yung numero Pero kahit papaano, dito pa lang. Pero mas maganda pa rin talaga pag nakapasok si Atty. Vic Rodriguez, sila Bundok, at yung iba pa sa PDP Laban, matatalino yung mga yun. May doktor pa, si Doc Mata. Pero ito yung resulta. Sa resulta na to, nakikita din po natin na marami din namang papabor dito kay BP Sara. Kaya lamang pa rin. Kaya pa ba? Yung silalay dyan na may plano na ipa-impeach si BP Sara. Kung hindi nyo mapa-impeach si BP Sara, sa 2028, kabahan na. Sa 2028, alam na this. Dito na natin kayo. Bye-bye.